Magandang gabi po sa inyong lahat. Ilang araw na lang ay kapistahan na ng Mahal na Birhen. Ang Mahal na Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Masaya ako na naimbitahan ako ni Father Sammy na makamisa dito sa inyo. Dahil ako po ay nanggaling sa Tangos Mission Station at almost magkaedad tayo bilang mission station. Nung itinatag ito noong 2017, nauna kayo ng mga ilang buwan at kami na may itinatag noong Oktubre 2017. So magkaroon din kami ng aming 7th year anniversary sa October 17. At nung pagsimula ng mission station namin, andoon ako bilang seminarista na exposed sa laylayan doon sa Tangos. At dito sa inyong napakagandang chapel, Quasay Paris na po ito, ano? Hindi pa? O siguro naghahanda na rin kayong magiging Quasay Paris. Gayon din ang hamon ng Mahal na Obispo sa amin sa Tangos Mission Station at pangalanan naming San Andres Mission Station na sa buwan na ito. Marami akong naririnig tungkol sa inyo kapag kami mag-meeting ni Father Sammy kasama na mga mission chaplains sa iba't ibang lugar dito sa Diocese of Caloocan. At kanina, habang parating ako, ay tinitingnan ko kayong lahat. Sabi ko, tama nga, ang lahat naman kinukwento ni Father Sammy. Ang una kong na-observe sa inyo ay ang lakas ng inyong pananampalataya at puno ang inyong simbahan, ang inyong kapilya sa mga araw ng nobenaryo, and I suppose sa inyong mga lingguhang misa at iba pang selebrasyon ay marami kayo. Palakpakan natin ang Diyos doon. Yan lamang ay isang senyales na nagpapahiwatig na inyong sinasabuhay ang hamon ng Ebanghelyo na mapalago natin ang ating pananampalataya at paniwala sa Panginoon sa gabay ng ating mahal na Inang Maria. Tiningnan ko ang naka-assign sa akin na tema sa panglimang araw, ang banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, tagapag-adya sa lahat ng masama. Kung tingnan ninyo sa ating nabasang Ebanghelyo sa araw na ito, iwan ko ba kung pinili ninyo ito sa nobenaryo ninyo o sa babasahin ito sa araw talaga na ito, ito'y nagsasaad ng mga masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus, pinupuksa ni Jesus. Sa ating Ebanghelyo, pinapakita sa sinulat ni San Lucas ang kapangyarihan ng Panginoon na mangigibabaw sa lahat. At walang masama na mangibabaw kung tayo'y nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Unang punto, pagtiwala sa Panginoon. Ang mahal na Inang Maria, ang kanyang papel sa ating kaligtasan ay nailathala dahil dito sa magawa mismo ng kanyang anak. Siya ay nagtitiwala sa kanyang anak. May mga ibang evanghelyong nagsasabi na nung mga kapanahunan na wala ng bino ang mga bisita, kanyang na-request ang kanyang anak. Hindi pa sana panahon yon, pero nakinig ang Panginoon sa kanyang ina. Maganda, napakaganda ng isang uri ng kaugnayan ng anak sa kanyang ina. Na kung ano man ang pangailangan ng kanyang ina, hindi lang personal na pangailangan ni Maria yon, kundi ng mga tao sa kasal. Pero kanyang pinakiusap sa kanyang anak, andoon ang awa at habag ng ina, doon din mismo ang awa at habag ng kanyang anak na si Jesus. Kaya kapag mananalig tayo sa ating Panginoon at humihingi tayo ng gabay sa ating mahal na ina, itong katapatan na ito
na nagpapalago ng ating pananampalataya ay sadyang bubunga ng kagandahan. Amen? Pangalawa, ang papel ng mahal na Inang Maria sa ating kaligtasan ay napakalaki. Bagkos hindi inisip ng mahal na ina ang kanyang sarili, kundi mismo kung ano ang kagustuhan ng kanyang anak. Pinapakita ng ating mahal na Inang Maria na lahat tayo dinadala niya na dumulog sa Panginoong Diyos. Ang papel ng mahal na Inang Maria sa ating kaligtasan, hindi siya ang ating tagapagligtas, kundi siya ang tagapamagitan, intercessor, na humihiling sa Panginoon para mapakinggan ang ating lahat na mga panalangin. Alam niyo, bago ako bumalik ng seminaryo, lumabas po ako ng almost 17 taon, 18 taon bago ako bumalik ng seminaryo. Nagturo ako, tapos ng 13 taon at pumunta sa Brazil at nagpakadalubhasa sa psychotherapy, sa psikolohiya. Ang aking mga kliyente sa misyon doon sa Brazil ay ang pagtulong sa mga mamamatay tao, mga drug addict, serial killers, at mga prostitutes. Yan ang aking naging ministry. Akala ko hindi na ako magpari noon. So ito ang in-embrace kong gawain, ang pagtulong sa mga masasama. Tingnan natin mga kapatid, minsan kasi sa pantaong tingin natin, ang akala natin sa mga tao kapag malulong na sa kasamaan, masadlak sa kasamaan, ay wala ng pag-asa. Pero hindi. Ang pinapakita ng mahal na Panginoon sa atin at sa tulong ng mahal na Inang Maria, kapag bigyan natin ng pagkakataon ang mga masasamang tao sa ating lipunan, sila'y may pag-asang magbago. Amen? Alam nyo ba, itong mga mamatay tao na ito, itong mga drug addict, itong mga nagbibinta ng laman na aking natulungan sa Brazil at dito sa Pilipinas, ang sentro ng buhay nila, nung sila'y magdesisyon na magbago, ay ang ating mahal na Inang Maria. Palakpakan natin ating mahal na Inang Maria. Imbes na isipin nilang magpatay, imbes na isipin nilang magsigarilyo o mag-take ng mga iba't ibang uri ng droga o magnakaw o kung ano pa o magbenta ng laman, rosaryo ang kanilang hinahawakan. Sa psychology, tinatawag natin itong behavior modification. Yan ang mga panimula ng mga pagbabago ng isang tao. Kailangan may gawain tayo na maganda at nagpapaganda sa ating kalusugan, physical man yan, o mental, much more sa ating kalusugang spiritual. Kaysa unti-unti sa kada buwan na amin silang sinusubaybayan, tama nga, kapag ang masamang tao iwaksi ang kasamaan at dumulog sa mahal na Inang Maria para ilapit sa kanyang anak, ang pagbabago ng taong makasalanan ay buong-buo. Amen? Pero minsan, warning ito sa atin mga kapatid, itong mga taong menace in our society, yung mga masasama, nagbago na, pero bakit sila bumabalik? Dahil ang mga taong nasa paligid nila, ang mga taong sanang magmahal sa kanila, imbes na i-accept at i-recognize ang kanilang pagbabago, ay sila pa mismong naghuhusga at hindi tumatanggap sa kanila. Amen? Ibig sabihin, ang hamon sa atin ay, kapag mabigyan natin ang tao ng pagkakataong magbago at alam na nating kanyang iwinaksi ang kasamaan sa kanyang buhay, tayo rin ay may katungkulan. We have the social responsibility to help the person heal and recover. Amen? Yan ang hamon sa atin ng mahal na Inang Maria at ng Panginoong Jesucristo. Dito sa Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng pagbabago ng tao, pagwaksi o pagpuksa ng kasamaan ay nasa Diyos. Pero binibigyan rin tayo ng Panginoon ng biyaya
upang maging instrumento ng pagbabago ng ating kapwa-tao. Amen? At kung ang ating buhay, ang sentro, pangatlong punto, ang sentro ng ating buhay ay ang Panginoon, lahat ng ating gawain ay kabutihan at kagandahang loob. Amen? Isang patotoo. Ako mismo nung nakita ko itong mga pagbabago, noon kasi dumaan din ako sa kapanahunan ng aking, my youthful years. Hindi ako naniwala sa milagro. Pero nakita ko yung mga taong masasama. Pero nagbago, doon ako unti-unting nabuksan ang aking paningin na kapag ang Diyos na ang magsagawa sa buhay nating mga tao, walang napakalaking kasalanan na hindi pwedeng mapatawad ng Diyos. At walang napakalaking kasalanan na pwedeng maglugmok sa tao sa kadiliman dahil ang pagmamahal ng Diyos ay walang humpay, walang kondisyon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos doon. Sa araw na ito, sa pagninilay natin sa tema na berhen ng banal na puso ni Jesus, tagapag-adya sa lahat ng masama, tingnan natin, bago tayo iadya sa lahat ng masama ng mahal na Inang Maria, pinapakita niya muna sa atin ang habag at awa, mercy and compassion, na mismo ang kabanal-banala na puso ni Jesus. He is the Lord of mercy and compassion. Amen? Kaya kung ano ang pinapakita ng Diyos, ng Panginoon natin, siya rin mismo ang sinabuhay ng ating mahal na Ina para tayo maiakay, madala sa tamang landasin. Napakaganda ang tema sa araw na ito, mga kapatid. Pero, nangailangan din ito ng ating pagtugon. Dahil, kung ayaw nating magbago, kung ayaw ng taong magbago, walang magagawa ang tao sa mundo, kundi kasamaan pa rin. Ang kaakibat na kwentong ito, bago ako bumalik dito sa Pilipinas, ni-hold up kami ng mga hold-uppers doon sa Brazil. Ilang metro lamang ang distansya sa chapel kung saan kami tumutulong sa mga pari, mga madre at mga obispo at mga mamamatay tao at mga drogista na gustong magbago. In-hold up kami at muntik na kaming pinatay at ako'y hinampas ng baril sa aking dibdib sa kanan. At ito'y lumubo. Isang linggo kaming na-trauma. Kaming mga psychologist at psychotherapist na tumutulong sa mga taong may trauma. Kami mismo ang na-trauma at nanginginig ang aming tuhod papunta sa chapel kung saan kami tumutulong sa mga religyoso at mga pari at mga obispo. Alam nyo, sabi ko ayaw ko nang magmahal. Ayaw ko nang tumulong. Tama na. Bakit ba? Tumutulong ako, ginawan din ako ng kasamaan. Pero alam niyo mga kapatid, napagtanto ko, ang mga taong gustong magbago, napakalaki ang tsansang magbago sila kapag bigyan natin sila ng tsansa. Pero yung mga taong pumapatay sa daan, nang hold up at nagnanakaw, ito sila mga taong hindi pa handa sa pagbabago. Kaya nung narealize ko yon, pinatawad ko rin sila. Nung nagpatawad ako, doon din napawi ang aking trauma. 6 kami. 3 Brazilian, 3 Filipino. Nawala ang aming trauma dahil kami nagpatawad din. At sabi ko, buti na lang, nasa kanang dibdib ko, inihampas ng hold-upper ang kanyang baril. Kung sa kaliwa ko yon, nasira ang aking puso. Nako, hindi na talaga ako magmahal. Buti na lang, hindi nasira ang puso ko, bumalik. Bumalik ako manalangin sa mahal na Ina at sa kabanal-banalang puso ni Jesus dahil kung ang paningin lang nating mga taong tingnan natin, walang pag-asa sa ating pagkatao ang magbigay tsansa sa pagbabago ng ibang tao. Amen? Pero kapag lumalago tayo sa pananampalataya, kagaya ng pananampalataya ng mahal na Ina na nagbago ng sanlibutan ang mukha ng mundo sa ating pagkatao, sa Kanya tayo inihango ng Panginoon na baguhin ang mundo. At malasap natin ang Kanyang pagpapatawad. Kaya nung na-realize ko yon, na-realize ko,
ang Panginoon talaga sadyang mapaglaro minsan, pero kailangan handa rin tayong tumugon sa Kanyang mga biyayang binibigay sa atin at mapagkakataong magbago. Panalangin natin mga kapatid, sa kapistahan ninyo, sa bawat araw ng nobenang ito, at sa pang-araw-araw na buhay ninyong nagpapalago ng inyong pananampalataya dito sa mission station na ito, nawa kayo, tayong lahat, ay maging instrumento ng awa at habag ng Panginoon na mismong pinapagitan ng mahal na ina para ang lahat ng mga masama ay maiwaksi natin at naiadya tayo ng mahal na ina sa lahat ng mga kasamaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.